Good day mga ka-bike bros, today is a very special day para sa atin dahil bubuuhin na nga natin yung ating project road bike build na Merida Escultura. So dito natin siya ipapabuo sa Tobis BGC at ang bubuo sa kanya ay yung ating trusted mechanic dito na si Sir Jeff Ranon. So tara panoorin natin yung full build ng road bike na to. So yung mga ka-bike bros, dito tayo ngayon sa Tobis BGC, dito Sir Jeff, yung ating technician dito sa Tobis BGC at yan na nga, bubuuin na natin yung ating Merida Escultura na road bike. Si Sir ang magbubuo niyan. At yan nga, minamount na nga natin sa bike rack at itong frame na to ay Merida Escultura 200. Aluminum yung frame nito, then carbon yung fork. So yan yung pinaka base frame na gagamitin natin. So dito nga sa part na to ay tinitignan na ni Sir Jeff lahat ng parts kung kumpleto ba at medyo challenging nung dinala natin lahat ng parts dito dahil medyo malayo-layo din tayo, around 10 kilometers yung layo natin at napakadaming parts nito. Imagine niyo lang lahat ng parts ng road bike dala-dala namin. So nilagay ko na lang to sa isang eco bag na itim at yan nga isa-isa nang binubuksan ni Sir Jeff. Ito nga yung box to nung group set natin. So isa-isa na din yung binubuksan. Ito yung hawak niya dito, yung rear derailleur na Shimano 105. Bale yung group set pala na ginamit natin dito mga ka-bike bros ay Shimano 105 na hydraulic group set. So hydraulic yung STI nito. Gravel na lahat. Kaya nga eh. Ang tao naghahanap ng off-road. Oo. Actually yung ginagamit ko yung sa utol ko. Oo. Kasi nagpaalam muna ako, sabi ko gusto ko i-convert ulit sa gravel. Oo. Para kumpleto naman ako, meron ng road bike, may gravel, may MTB. In case na mag-trail naman, yung trek ko nandun pa din. Oo. Eh kasi bukas na nga yung lamesa Eco Park eh. Kumbaga, bukas na eh. Eh gusto kong balikan. At yan nga mga ka-bike bros, after ni Sir Jeff i-mount yung ating bike ay ang una niyang kinabit is itong rear derailleur. Bale, itong rear derailleur na to ay 11 speed to na Shimano 105 mga ka-bike bros. Syempre, bago ikabit yung crankset, lalagyan ng grease ni Sir Jeff yan. Ceramic grease. Ceramic grease yan from Finish Line, Sir Jeff. Finish Line yan mga ka-bike bros. Yan. At yan nga mga ka-bike bro, sunod na ikakabit ni Sir Jeff ay ang ating bottom bracket. So when buying second hand bike frames, lagi nyo i-check yung mga threads ng bottom bracket nyo. Dapat walang damage at hindi lost thread yan dahil pagka may issue yan, magkakaproblema kayo mga ka-bike bros. Tulad ng mga dating Oo, parang nag-iiba din yung parts no? So yan, hawak na ni Sir Jeff ngayon yung ating bottom bracket. BB ano yata yan, 60, ewan ko kung ano. Hollow Tech. So yan ang sunod na ikakabit natin dito sa ating Merida Road. Sobrang smooth lang, ganda nung grease no, ceramic. Ceramic grease from Finish Line. So yun, nakakatuwa nga at napakaingat ni Sir Jeff mag-install ng bottom bracket. Kung nakikita nyo, kinakamay niya lang muna. At yan nga, pag ipa-final na higpit na natin itong bottom bracket, gagamitan niya na yan ng special tool. So yung gamit niyang mga tools dito, mga part tool. So made from US pa yan yung mga gamit niyang special tool. So kompleto yan mga ka-bike bros para hindi ma-damage yung mga bike parts na ikakabit natin. So yun nga, pati dito sa kabila dapat properly yung pagka-tighten, hindi masyadong maluwag, hindi masyadong mahigpit, tamang-tama lang. At dahil nga mga ka-bike bro, second hand yung binili nating frame, bago natin i-install yung ating drop bars at saka ating stem, dapat siguraduhin natin na mag-reapply ng grease doon sa ating mga headset. So napakahalaga na properly grease yan dahil moving part yan. So dahil nga second hand siya, hindi natin alam kung tuyo na ba yung grease na nakalagay dito. Kaya dito sinigurado ni Sir Jeff na nilinis natin yung ating mga headset, ang ating head tube, nilinis din natin pati yung ating fork. Itong fork na itong Merida Escultura mga ka-bike bro, carbon ito. So yan, kung makikita nyo, properly grease na siya. Bike bros, i-install na ni Sir Jeff yung ating carbon fork.
bago syempre niya i-install yan, chinecheck niya yan kung properly grease ba lahat. Syempre, matagal-tagal ulit yan bago mabuksan. Talagang properly greased yan. Lalot ngayong maulan, no? Ang bilis mag-dry ng mga ngayon, bearings ngayon. Yan mga ka-bike bros, piniprepare na ni Sir Jeff yung ating carbon stem from OG Evkin. So, matitesting na natin yung quality niyan, kung matibay din ba ang pagka-carbon niyan. Dahil nga well-greased na ang ating headset at ating fork, ay susunod na ni Sir Jeff ang ating stem. Ito nga palang stem natin, OG Evkin yung brand nito. Ito ay carbon. Nabili natin to online. So gagawa din ako ng review regarding this carbon stem. Bali yung size nito 80 mm, tapos negative 7 degrees. Gusto mo muna? Medyo positive muna. Positive muna tayo. Positive ka muna. Kasi para Pag-aralan mo. yes, so kasi hindi pa ako ganun ka-flexible. So, papa-install natin kay Sir Jeff ng naka-positive dahil hindi pa tayo ganun ka-sanay sa medyo aggressive position. Kaya, yan. At tip ko nga din pala mga ka-bike bros, no, when installing carbon parts sa inyong mga bike, napakahalaga na properly torque itong mga parts na to dahil napaka-sensitive ng carbon, no. Pag na-over-torque nyo ang carbon, may possibility na bumigay ito, no. Matibay naman ang carbon as long as na sinusunod natin yung proper torque sa mga parts na to. So dito, dahil OG Evkin na carbon itong kinabit natin, gagamitan to ni Sir Jeff later ng torque wrench. So kailangan na pagka may mga carbon parts kayo, ay kailangan mag-invest din tayo sa torque wrench dahil napakahalaga nito sa mga carbon. Dahil carbon parts ang in-install ni Sir Jeff, properly torque yan. Yan ang pinaka-alamat na torque wrench niya. Mukhang matagal na yung torque wrench mo, Sir Jeff. Talagang part tool yan. Talagang properly torque yan. Yun, Ito yung 4 Newton sa ibabaw, 5 Newton sa system na. Pero mamaya natin ito pag system. Kita nyo naman, naka-part tool na torque wrench yan. Ayan, So ayan mga ka-bike bros, syempre install na yung ating OG Evkin drop bar. 400mm yan, compact. Ayan, kitang-kita nyo naman. Medyo maganda din yung niya, tindig ng drop bar na yan. Compact lang talaga sa Sir Jeff, no? Wala siyang flare. Ang flare usually sa mga gravel bike yan, no? Kasi pagka mas maganda yung control mo pagka may flared. Pero pagka road talaga yan, okay na yung compact. Oo. Yes. Feel ng road bike. Yes. Yan mga ka-bike bros, naka-install na siya. At hindi pa yan fix talaga. Mamaya i-adjust pa ulit na Sir Jeff yan. Para lang kita na natin yung pinaka-forma niya. At may layout na natin yung mga cabling niya, lalo sa shifter. Bike bros, nakikita nyo ba yan? Guide wire yan. So dito walang kapa-kapa dito. May guide wire talaga si Sir Jeff. Yan. Para swabe lang yung pagka-insert niya ng shifter cables natin, mga cables natin. Meron si Sir Jeff guide wire. So mauuna yan Sir Jeff, no? Then saka mo susunod yung pinaka cabling natin. Dito nga mga ka-bike bros, nagra-route na si Sir Jeff ng mga shifter cables natin tsaka mga hydraulic housing natin. So nakikita nyo may guide wire siya. So yan mga ka-bike bros, hawak na ni Sir Jeff yung ating Shimano 105 brake calipers. Naka ice-tech rotor siya, resin na yan. So ito na nga mga ka-bike bros yung Shimano 105 hydraulic calipers. So front and back yan dahil nga hydraulic brake set yung ating ikakabit dito. At yan syempre in-install ni Sir Jeff ang ating adapter para pumasok yung ating 160mm rotors. At yun nga mga ka-bike bros, no, itong brake calipers na to, kailangan pa nito ng adapter to accommodate 160mm kasi 140 lang yung kaya nito. So yung adapter nitong flat mount na to, nabili ko lang din online. So binili ko Shimano na din
para siguradong okay siya at matibay na din mga ka-bike bros. Mga ka-bike bros, minount na ni Sir Jeff. Bali naka flat mount yan. So sa ilalim pala Sir Jeff ang ano niya no, ang screw niya no. Pagka ganyang flat mount. Hindi pala siya pare-parehas. So may time na kailangan mong maglagay ng washer. Mag-add ka ng Yes. spacer. So ayan mga ka-bike bros. So may idea na kayo ngayon na hindi pare-parehasan. Minsan naman kahit walang washer no, pwede. Atin nga mga ka-bike bro, sa pagkakabit ng ating brake caliper, mahalaga din na tatansyahin nyo no, kung gagamit ba kayo ng washer para naman din hindi masyadong masagad yung screw doon sa pinaka brake caliper dahil medyo delikado yung ganon mga ka-bike bros. Possible na masira yung mga threads. Ano yan Sir Jeff? Pag mga ganyang caliper tas bago pa, may ano na ba yan sa loob? May hydraulic oil na ba yan? O wala pa? Yung ganyan no? Meron na siya talaga. Tapos Pagka, siyempre, nag-ano lang yan, kapag dito mahaba, diba? Oo. Magkakatay ito. Oo. So yung ano mo, pwede magtagdag ka ng oil pagka ano, pero depende mamaya pagka. Depende sa ano, kung okay naman. Kasi ito yung ano, Ah. naka-fittings mo dyan pa rin. So meron pala talaga siyang fluid sa loob. Ang galing no, guide lang pala talaga siya no. Hindi mo siya pwedeng hilain talaga galing dito sa taas. So i-guide mo lang talaga yung wire. Galing. Yan mga ka-bike bros, nakikita yan kung paano mag-layout ng cable no. Hydraulic cables. Walang kahirap-hirap. Basta talaga alam mo yung technique tsaka may proper kang tools Sir Jeff no. Lumusot na ang ating hydraulic cables. So yan mga ka-bike bros, yan na-layout na yung cable natin, yung hydraulic cables natin. So yan, success na at sinisecure na lang ni Sir Jeff ngayon. So yan mga ka-bike bros, so mas madali na lang to yung sa harap. So isang lusot lang yan, hydraulic hose natin. So ano pala siya, internal, semi-internal. Para lumusot lang siya ng ano no, kalahati. Ayan no. So yan mga ka-bike bros, minamount na ni Sir Jeff yung ating front hydraulic calipers. So 160 din yan, may kasama na siyang adapter. So yan mga ka-bike bros, i-install na natin ng ating Shimano 105 crankset. Compact to, 50-34 ang ratio niya. So, tapos ang haba niya ay 170. So mahirap kasi maghanap ng 165 pero okay na din yan. So yun, smooth na smooth thanks to finish line ceramic grease. Yun. May ganyan palang tool si Park Tool no, para sa preload cap no. Ang galing yung mga ka-bike bros oh. Ayos. At yan mga ka-bike bros, mahalaga din na properly torque itong ating crankset dahil nandyan lahat ng ating puwersa at bigat. So gagamitan ni Sir Jeff yan ng torque wrench. So dito nga mga ka-bike bros ay ini-install na natin ang ating front derailleur na Shimano 105 din. Bali itong frame na to ni Merida ay naka-brace on. So yan, meron siyang FD mount talaga. So yan, kinakabit na natin to para maitono na rin mamaya. Mga ka-bike bros, ang ating left STI, tama ba left? Right. Right. STI pag Shimano. So, kapalit dyan ni Sir Jeff is yung ating Jaguar. Sa mga Yung sa Diore ko Sir Jeff, diba Jaguar ang kinabit natin doon? Pro pa nga yun eh. Jaguar Pro pa nga yun eh. Ang ganda ng, ganda ng shifting ngayon noon. Walang sabit. So, yan mga ka-bike bros. Pinalitan na natin ng Jaguar shifter cable. Ang ating Shimano 105 STI. Yan mga ka-bike bros, ini-install na ang ating left Shimano STI. Hydraulic yan mga ka-bike bros. Pag hydraulic talaga Sir Jeff, medyo malaki yung hoods no. Kasi nandyan yung tangke niya no. Oo. Yan,
mapapansin nyo, medyo mas malaki talaga yung hoods niya kaysa sa non-hydraulic. Oh. At yan na-install na natin yung dalawang STI left and right, at dito nga itinatansya na natin kung gaano kaikli yung ipuputol natin sa mga hydraulic hoses nila, dahil napakahalaga na hindi tayo magkamali sa pagputol dito. Yan mga ka-bike bros, nakikita nyo konti-konti na nagkakaporma ang ating Merida Sculptura 200. Ikabit na kasi yung STI, dalawa. At ile-layout na yung mga shifter cables natin na Sir Jeff. Then dito naman, same with the hydraulic hoses, ang ating shifter cable ay ini-install na din natin. Kailangan itong pag-install natin ng shifter cable ay sigurado din natin, dahil para walang mga pinch point, para smooth yung shifting ng ating bike. So ito talaga yung pinakamatrabahong part pag nagbi-build kayo ng bike, itong pagka-cable route, tsaka pag i-install ng mga hydraulic hose, mga hydraulic brakes, dahil ito nga medyo matrabaho siya, dahil kailangan mo siyang i-route ng maayos din, lalo pag wala kang special tools, napakahirap isuksok nito. So magba-blind magba-blind insert ka. Dito nga lang meron na kaming tools, medyo hirap pa din eh. At syempre after natin ma-insert at ma-route ang ating mga shifter cables, ay i-install na natin to, ikakabit na natin to sa ating rear derailleur, para mamaya ay itutuno na natin to mga ka-bike bros. And dito naman ina-attach na yung mga fittings dun sa mga hydraulic hoses natin, para ma-install na natin yung ating hydraulic brake set. At yan nga mga ka-bike bros, na when installing hydraulic brake set, hindi na pala kailangan mag-bleed, may mga stock oil na pala itong mga hydraulic hoses na to. So depende, pagka swabe naman ang pagkaka-install nyo, hindi nyo na kailangan mag-bleed kung hindi naman natapon yung mga oil. So dito sa amin, hindi na kami nag-bleed, in-attach na lang yung mga fittings, then okay na. So yan, dapat properly tighten yung ating mga fittings, dahil nga hydraulic oil to. So pagka nagkamali ka, possible na mag-leak. At yan mga ka-bike bro, successful yung installation natin ng ating hydraulic brake set. Wala naman naging issue sa mga fittings. Importante lang dito talaga, meron kayong mga tools din sa pag-i-install nito, para hindi kayo mahirapan. At ayan nga, sa wheelset na tayo ngayon. Ang wheelset nga pala na ikakabit natin dito ay Aerowick Arrow 30. So 30mm yung lapad ng rims nito. Tapos ang ikakabit naman nating gulong is Continental Ultra Sport 3. So yan, folding tire siya, pero hindi ko sure kung tubeless ready na to. Pero hindi tayo mag-tubeless setup mga ka-bike bro. So may inner tube tayo ilalagay dito. At yung inner tube nga na ginamit din natin dito is Continental Ultra Sport din na inner tube na butyl, para syempre compatible siya doon sa ating gulong. So same brand na din yung ikakabit natin. Then sa pag-i-install naman ito ng gulong, be careful lang mga ka-bike bros, dahil may possibility na maipit yung mga inner tube nyo, lalo pag bago yung wheelset nyo, tapos bago lahat. So kailangan maingat kayo sa pag-install, na i-check nyo talagang maigi kung nakasit na at nakalapat na ng maayos yung inner tube nyo dun sa loob ng tires. At yan nga i-install na natin yung ating Shimano 105 cassette. Ito ay 1134, 11 speed ito. So 11 teeth or 11 cogs ito lahat. So Shimano 105 yung brand niya. So okay naman, compatible siya naman dun sa ating wheelset. Wala naman naging problema, nag-fit naman siya. Yun kasi inaalala ko, kasi itong wheelset natin medyo budget to, Aerowick Arrow. So medyo on a budget side talaga to. So yun ang pinaka inaalala ko. Pero yun nga, upon installation, okay naman. Wala namang naging issue mga ka-bike bros. At yan mga ka-bike bros, hinihigpitan ni Sir Jeff yung ating cassette. So sa paghihigpit naman na itong cassette, hindi kailangan sobrang higpit, dahil may ipit naman yung ating cassette at yung ating hub. So baka magka-problema pa sa pag-ikot na itong cogs na to. So dito kabisado naman yan ni Sir Jeff. At syempre, pag bumubuo tayo ng wheelset din, hindi natin pwedeng kalimutan ng ating mga rotor. So ito ikakabit natin dito sa ating road bike build, ay ang brand ay Ashima. So yan, so ito ay napakagaan na rotors, 160mm to ikakabit natin to. So ito ay 73 grams lang mga ka-bike bro. So sobrang lightweight nitong Ashima rotors, kaya ito yung napili natin. So tamang-tama lang siya sa mga road bikes, hindi naman kailangan sobrang bigat na rotors, lalo sa mga road bike, dahil medyo magaan naman ang road bike compared sa mga mountain bike. So yan ang napili nating rotors na ikabit dito mga ka-bike bros. So sa pag-install naman ng rotors natin, kasi itong rotors natin bolt type siya, so hindi pa siya center lock. So be sure na
equal yung pag-tighten nyo sa 6 na bolts na yan. Kailangan walang, yung isa sobrang higpit, yung isa sobrang luwag. So, kailangan balance siya. Tsaka ito, gagamitan din natin to ng torque wrench dahil napakahalaga ng torque dito dahil kailangan tamang-tama yung higpit nito dahil nga brake set to. So, napakahalaga ng brakes, no, sa ating mga nagbabike. At yan nga mga ka-bike bros, minamount na yung ating wheelset sa ating frame na Merida Escultura 200. Then itong frame pala ng Merida na to, quick release pa yung likod nito. Then yung harap niya, naka true axle na. So itong Aerowick Arrow, meron naman tong converter ng true axle tsaka QR. So kaya compatible naman siya dito sa ating frame. At dito nga ay ina-attach na ni Sir Jeff yung ating mga shifter cable sa ating rear derailleur. Kung mapapansin nyo, meron siya ditong ginamit na special tools. Bale, itong special tools na to, may ipit niya yung shifter cable while maintaining yung tension dun sa cable na yun, sa shifter cable. So yan yung special tools na to. Bago niya i-lock ng bolt yung shifter cable. So napakalaking bagay talaga pag may tools ka. At yan nga, dahil secure na ang ating rear derailleur at ating wheelset, nakakasana din ang ating cassette, ikakabit na natin yung ating chain. Bali itong chain na to, Shimano HG601 ito. So itong nabili natin, wala siyang quick link mga ka-bike bros, pero baka bilhan din natin to ng quick link kasi mas maganda talaga pag yung chain natin meron siyang quick link in case na maputol during ride, madali lang natin tong may babalik. So yan, in the near future, orderan ko to ng quick link. So dahil wala pa siyang quick link sa ngayon, may kakabit pa rin naman siya mga ka-bike bros. Dito nga mga ka-bike bros ay itutune or itotono na natin yung ating rear derailleur para mas smooth yung shifting natin at mas fine yung tuning. So dito naman sa pagtotono mga ka-bike bros, pag bago yung mga parts nyo, usually after 200 km of rides, need nyo ulit iparetune to dahil nag-i-stretch na yung mga shifter cable, yung kadena medyo nag-stretch out na ng konti. So mawawala sa tono ng konti yan. So after siguro mga 200 km of riding this new bike, kailangan nyo tong ibalik ulit para i-tune up. So yung tune up na yun, final tuning na yun dahil batak na dun yung mga shifter cable at syempre yung chain medyo batak na din. So yun mga ka-bike bros. At yan nga mga ka-bike bros, dito nakuha na ni Sir Jeff yung pinaka fine tune ng ating group set, yung Shimano 105. Talaga napakaganda talaga ng shifting nito mga ka-bike bros, no? Yan, napaka-smooth. Yan, may kita nyo yan, oh. Napaka-smooth talaga ng shifting. Wala akong masabi sa Shimano 105 group set. So yan mga ka-bike bros, almost done na yung ating road bike build na Merida Escultura. May mga konting adjustment na lang na gagawin si Sir Jeff sa ating cockpit area. So yan mga ka-bike bros. Check yan Sir Jeff, pag ganyan. Para pantay yung Ganun pala yun. At dito nga mga ka-bike bros, yan ginagamitan ni Sir Jeff ng ruler para maging symmetrical yung ating dalawang STI, left and right. Syempre para hindi naman pangit tignan na hindi sila pantay. After nga namin mabuo yung road bike, may bonus pa si Sir Jeff sa akin. Bale, mayroon siyang basic bike fitting lang, no, adjustment usually sa saddle height tsaka sa cockpit area. So hindi niya na tayo dyan siningil, kasama na yan dun sa pag-build niya ng road bike. So kaya kahit papano, hindi pa to yung talagang properly na bike fit, pero malaking bagay na to mga ka-bike bro na kahit papano magkakaroon tayo ng basic bike fitting, no, mga ka-bike bro sa ating road bike, dahil mahalaga talaga yung bike fitting lalo pag sa mga road bike para syempre ma-maximize natin yung performance. So dito sa part na to, yan may mga minimal adjustment na ginagawa, no, yung usually dito sa saddle height, then yung sa hood placement, so para walang masyadong pressure sa ating mga kamay. So yan, kung makikita nyo yan, so full service talaga yung ginawa sa atin dito after natin mag-build yung bike. So meron pang ganyan. So yan mga ka-bike bro, successful naman yung road bike build natin dun sa Merida Escultura 200 natin, at napaka-smooth naman ng flow ng installation ng lahat ng parts. At yan nga si Sir Jeff, ang ating trusted mechanic dito yan sa Tobis BGC. So anything about your bikes, tuning, build, yan, nandito si Sir Jeff sa Tobis. Sobrang expert, complete yung mga tools niyan mga ka-bike bros. So yun mga ka-bike bro, Sir Jeff Ranon.
From Tobis. Shoutout sir, baka may gusto kayo shoutout sir. It's okay. Kaibigan ko kayo lahat. Sa nagbibisikleta, kaibigan natin lahat. So yan. Maraming salamat kay Sir Jeff sa pag-build ng bike natin.